Mapagpalang araw mga kalakbay, gayon din sa mga nakikinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anton. Isa po ako sa masugid na tagapakinig, kaya naglakas loob po akong magbahagi ng aking personal na karanasan ukol sa baryo ng aking tiyuhin kung saan kamuntikan na akong mapatay. Gayon din ang mga pinsan ko upang gawing alay sa Panginoon ng mga aswang. Taong 1977. Nang mag-umpisa akong tumuloy sa bahay ng aking tiyo Melmar at nakisama ako sa aking mga pinsan at sa kanyang asawang si Tia Aurora. Noong una ay maayos ang pakikisalamuha nila sa akin. Subalit nang sumakay na sa barko ang aking tuyi na isang marinero ay nagbago ang lahat. Pinalayas ni Tia Aurora ang kanilang katulong at ako ang ginawa niyang alila sa kaniyang bahay. Napakasama ng ugali niya sa akin. At kahit na may permanente na akong trabaho noon at nakakaambag ako sa mga gastusin sa bahay, ay palagi niya akong sinusumbatan at ipinamumukha na pabigat lamang ako sa kanilang pamilya. Inuungkat pa rin ni Tia ang mga atraso ng mga magulang ko kahit namatay na sila sa aksidente. Pero naisipan ni Tio Melmar na kupkupin at pag-aralin ako. Gusto ko na sana siyang isumbong sa tuwing nagkakaroon ng overseas call si Tio Melmar. Subalit pinipigilan ko ang aking sarili dahil ayokong maging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa. Nahihiya din akong lumaban at managot sa kanya dahil na rin sa respeto ko sa aking mga pinsan na itinuring ko na rin na parang mga tunay na kapatid. Isang araw noon, may natanggap akong telegrama buhat sa probinsya ng Siquijor. Sinulatan ako ng aking tiyo Aurelio na kinakapatid din ng aking ama pero ang totoo ay ampun lamang siya na kinupkop at itinuring na tunay na anak ng aking lolo Lito noong nabubuhay pa siya. Inanyayahan niya akong magbakasyon doon upang makasalamuhan ng kanyang pamilya dahil matagal na rin akong hindi nakakabisita sa kanila. Wala naman ng ibang kapamilya si Tio Melmar sa probinsya kung hindi ang pamilya ni Tio Aurelio. Kaya naman napaisip na rin ako ng pagdalaw sa kanila. Isa pa, hindi na rin ako makatiis sa ugali ni Tia Aurora. Malapit na akong mapuno sa tagal ng pagtitiis ko sa mga pinaggagawa niya sa akin. Kaya dumating ang araw na bigla na lang akong umalis ng walang paalam. Nagtangka akong lumuwas at itinaon ko na madaling araw kung saan mahimbing silang natutulog. Sumakay ako ng bus at pagkatapos ay naglaan ako ng matagal na pagbiyahe sa barko. Inabot ako ng 8 hanggang 9 na oras kasunod yun. Ay nagpalipat-lipat pa ako ng pagsakay sa jeep at tricycle dahil napakalayo ng baryo na kinaroroonan ng kanyang tahanan. Kinakabahan pa ako sa aking pagbiyahe dahil may nararamdaman akong mga matang nakamasid at sumusunod sa akin. Iniisip ko na guni-guni ko lamang iyon at ipinanatag ko ang aking kalooban. Kamuntikan pa akong maligaw. Mabuti na lang at may napagtanungan akong magsasaka na malapit sa naturang baryo na nakapagturo sa akin ng bahay ni Tio Aurelio. Subalit binalaan niya ako bago pa ako muling makasakay sa tricycle. Iyo, kung ako sa iyo ay huwag ka nang tumuloy dahil may malaking panganib ang nag-aabang sa kanyang tahanan, gayon din sa mga residente sa kanilang lugar. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Subalit hindi na sumagot ang magsasaka. Iniwan niya na ako sa isang tabi. Kaya minabuti ko na sumakay na muli sa tricycle. Nakarating ako sa baryo at sa unang pagkakataon na nakita kong muli si Tia Lolita, gayon din ang kanyang 2 binatilyong anak. Tumatagos sa buto ang mga titig nila sa akin at medyo kinilabutan din ako sa mga pag-uugali ng kanyang mga anak at mga kapitbahay. Matatalim ang kanilang mga tingin at madalas ay nahuhuli ko sila na sumusunod sa aking nilalakaran. At wari ko ay sinusubaybayan nila ako ng tingin. Malapit na noon lumubog ang araw at naaamoy ko ang masarap na aroma ng lutong karne sa may kusina. Ngunit hindi na ako nagugutom dahil nakakain na ako ng tanghalian at hapunan sa biyahe. Kuya, mukhang pagod ka po sa biyahe ah. Halika at magsalo-salo muna tayo sa pagkain ng hapunan. Masarap ang inihandang ulam ni Tatay Aurelio. Pag-aalok sa akin ni Efren na aking nakababatang pinsan. Nako, pasensya ka na. Nakakain na ako sa biyahe at talagang pagod na pagod ako. Paghingi ko ng paumanhin.
Tinapik naman ako sa balikat ni Tia Lolita. Anak, huwag mo nang pilitin ang aking pamangkin. Posibleng kumain na nga siya. Ang mabuti pa ay ituro ko na sa kanya ang silid tulugan upang makapagpahinga siya at magkaroon din ng maayos na pagtulog. Ngumiti sa akin si Tia Lolita na lubos ko naman na ikinatuwa. Kung tutuusin ay mas mabait at maalalahanin pa siya kaysa kay Tia Aurora na wala nang ginawa kung hindi magalit at pag-initan ako. Dinala niya ako sa isang lumang silid tulugan at pagkatapos ay nagpasalamat at nakapagpaalam na ako bago ko isinarado ang pinto. Antigo ang kabuuan ng silid pero hindi naman ganong kainit. Hindi rin naman nakakatakot dahil may kuryente na rin at maliwanag ang buwan. Nag-umpisa na ako magpalit ng damit. Binuksan ko ang aking bag at isa-isang pinaglalalagay sa aparador ang mga naka-empake kong damit. Hindi ko na namalayang kung anong oras ako natapos at napabulagta na lamang ako sa kama. Pagkatapos ay ipinikit ko na ang aking mga mata. Akala ko noon ay makakatulog na ako na mahimbing. Subalit bigla akong napabalik ko sa kama. Bumangon ako dahil sa mga nauulinagang ko na ingay sa ibabang bahagi ng bahay. May mga taong bumubulong sa lengguwahe na hindi ko maunawaan. Napuno ang aking kuryosidad, lalo pat may mga naririnig pa akong mga kalabog at kaluskos na tila may bumagsak na bulto sa sahig. Nagpagulong-gulong bago tuluyang nawala ang mga ingay. Mabilis akong lumakad at binuksan ang pinto ng aking silid-tulugan. Nagtungo ako sa may hagdan at napansin ko sa lumang orasan sa dingding na pasado 12:00 na pala ng hating gabi. Pagkababa ko sa hagdan ay napansin ko na napakaraming tao sa may sala sa ibaba. Nakaluhod sila na tila nananalangin at sumasamba. Nakasuot ng kapang itim na tila mga kulto at sumasambit ng kakaibang dasal, samantalang may ilang lalaking nakahubad at tanging maong lamang ang pang-ibabang kasuotan. Nakayapak ang mga paa at napupuno ng mabalahibong buhok sa kanilang mga dibdib. Napansin ko na may malaking upuan na nagmistulang trono sa sala kung saan nakaupo si Tio Aurelio. Kinilabutan ako dahil kakaiba ang kanyang anyo. Tila nanlilisik ang mga mata at mabangis ang buong mukha. Tila hindi siya ordinaryong tao. Lalo na nang masaksiyan ko na may ininom siyang mapulang likido na nagmula sa kalis. Hindi ko na matagalan ang ganong senaryo at nagmadali akong umakyat sa hagdan. Subalit pagkadako ko sa itaas, ay naisipan ko na buksan ang malaking bintana bago sumapit ang aking silid-tulugan. Agad akong dumungaw sa sinaunang bintana na yari sa kapis. At nakita ko sa ibabang bahagi sa labas ng bahay na may 4 na kalalakihang may usong na malaki at mahabang tela na nakabigkis at nakabalot sa hugis taong bangkay. Ano po yung bitbit ninyong nakabalot sa loob ng tela? Tanong ko sa kanila. Narinig ako ng 4 na kabinataan at nangusap si Federico na katiwala ni Tia Lolita. May nakapasok ng malaking aso sa loob ng bahay. Agad namin pinatay bago makapaminsala. Matulog ka na mahimbing at lumalalim na ang gabi. Nagulat ako sa kapamahalaan ng boses ni Federico. Isinarado ko ang bintana at dali-dali akong nagtungo sa silid-tulugan. Kasunod niyon ay humiga ako sa kama at nagtaklob ng kumot. Hindi ko maiwasang kabahan at maibabawan ng matinding takot. Pero sinikap ko pa rin na matulog kahit malapit na mag-umaga. Ngunit hindi pa rin ako pinatahimik ng mga kakaibang kalabog. Napukaw na naman ang aking atensyon. Binuksan ko ang bintana ng aking silid-tulugan. Luminga-linga ako sa paligid at may natagpuan akong 2 lalaking nagtatago sa tabi ng puno ng mangga. Inaninag ko ng mabuti at halos manlaki ang aking mga mata nang makilala ko ang aking 2 pinsan na sina Fernando at Gardo. Dahan-dahan ko nang isinarado ang bintana. Pinakiramdaman ko ang paligid at napagtanto ko na tumigil na ang seremonya sa ibabang bahagi ng bahay. Manaka-naka na akong lumabas ng silid at tinahak ko ang hagdan pababa sa sala. Mukha namang wala ng katao-tao at posibleng natutulog na rin ng mahimbing ang aking mga kamag-anak kaya dumiretso ako sa pinto. Pinihit ko ang seradura at maingat ako na hindi lumikha ng anumang ingay. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay at pinuntahan ko sa may malapit na puno ng mangga ang aking 2 pinsan.
Nang mapansin nila ako ay lumawak ang mga ngiti nila sa kanilang mga labi. Palingalinga ako sa paligid at natatakot ako na baka may makahuli sa akin. Teka, anong ginagawa ninyo dito? Paano kayo nakarating dito? Tanong ko. Tumugon si Fernando na nasa 17 taong gulang pa lang noon. Kuya, pinasundan ka sa amin ni Tatay Melmar nang mabanggit namin sa kanya na umalis ka nang walang paalam sa bahay namin. Nagkaroon pati kami ng teorya nung nakita namin ang liham sa'yo ni Tio Aurelio na pinabibisita kanya dito sa Siquijor. Kaya kinutabang kami na marahil ay kaya ka naglayas ay para makarating ka dito. Hindi na rin namin nakayanan ang ginagawa sa'yo ni Nanay Aurora kaya nagpilit kami na sundan ka. Napangisi naman ako. Kayo pala ang mga sumusunod sa akin. Nakahinga na ako ng maluwag. Sumabat naman sa usapan si Gardo. Nang makarating kami sa lugar na ito ay nagkaroon ako ng kaunting pagsisiyasat at nalaman ko sa ilang residente na naninirahan sa karatig baryo na may mga aswang na naninirahan dito at nagmumula ang lakas at kapangyarihan nila sa pamamagitan ng isang lalaki. Kailangan mong makatakas sa lugar na ito dahil baka maialay ka sa lalaking iyon pagsapit ng kabilugan ng buwan. Lalaki? Sinong lalaki? Tugon ko kay Gardo. Hindi ko rin alam ang pangalan niya, pero ang lalaking yun ang sinasamba nila. Sumama ka sa amin at may ipapakita kami sa iyong ligtas na lugar, kung saan magsisilbing lagusan natin palayo dito sa baryo. Teka, hindi tayo dapat magpadalos-dalos ng mga desisyon. Kailangan ko na muna makapag-impake. Hintayin ninyo ako sa may tapat ng puno ng mangga at sasama ako sa inyo. Sige, hintayin ka namin. Pagkatapos namin mag-usap ay biglang nagtago at tumakbo palayo ang aking mga pinsan, habang wala pang ibang taong makikita sa paligid. Bumalik naman ako sa loob ng bahay at umakto na normal na tila walang nangyari. Pagkasarado ko ng pinto, ay agad na bumungad sa likuran ko sina Tia Lolita, gayon din si Ronaldo na kanyang panganay na anak. Anong ginagawa mo sa labas ng bahay? Tanong ni Tia Lolita na medyo nagtataglay ng malulupit na paningin. Nagpahangin lang po ko, Tia. Medyo nagutom din po ko at nagbasid ako sa paligid ng bunga ng mga prutas. Subalit wala naman po akong nakitang bunga sa mga punong kahoy. Pagsisinungaling ko. Bunga kala ko ay sisitahin ako ng aking tiyahin. Ngunit inutusan niya si Ronaldo na ipaghanda ako ng kape at tinapay. Tapos ay iaakyat niya ang merienda sa aking silid tulugan sa itaas na bahagi ng bahay. Tumanggi ako subalit pinanlisikan ako ng mata ni Tia Lolita. Kaya hindi na ako nakatanggi. Kaya naman lalo akong nilukuban ng matinding takot. Napatunayan ko na talagang mga aswang ang pamilya nila. Wala akong maisip na paraan kung paano ako makakatakas pero nangangamba ako sa paghihintay ng aking mga pinsan sa labas ng bahay. Umakyat ako sa hagdan pagkatapos ay nagtungo sa silid tulugan. Sumunod naman sa akin si Ronaldo, bitbit ang isang tray na may lamang isang tasang kape at mga biskwit. Pumasok ito sa loob ng aking silid tulugan. Ipinatong niya sa maliit na mesa ang merienda. Nagkwentuhan pa kami at nang sumapit kami sa kalagitnaan ng pag-uusap ay may napansin ako sa mataas na istante sa silid tulugan na rebulto ng isang kakaibang puon na may nakakakilabot na anyo at napupuno ito ng mga inukit na apoy. Noon ko lamang iyong nakita. Anong pangalan ng puon? Itinuro ko ang rebulto kay Ronaldo. Siya ang Panginoong Guguran. Siya ang pinaniniwalaang lumikha ng pagsabog ng bulkang Mayon at pinaniniwalaan at sinasamba din siya ng aming baryo. Nagbibigay siya sa amin ng mga masaganang ani at kapayapaan. Sumapi ang kaluluwa niya sa katauhan ni Tatay Aurelio. Kaya iniingatan namin at sinasamba ang aking ama dahil siya ang pinanggagalingan ng aming lakas at kapangyarihan. Naging balang aking buong sistema. Pinagtagpi-tagpi ko ang mga sinabi ni Gardo at kinolekta ko ang mga pinaliwanag sa akin ni Ronaldo. Kaya napagtanto ko na si Tio Aurelio ang lalaking pinaniniwalaan na sinasaniban ng kapangyarihan ng Panginoong Guguran. Totoo bang nabibilang kayo sa mga aswang na pumapas lang at kumakain ng laman loob ng mga tao? Pinagmasdan ako mabuti ni Ronaldo na tila nangungusap ang mga mata. Makalipas ang ilang sandali ay siya ang mismong nagbukas ng usapan at nagsiwalat ng lihim.
Ang totoo, nabibilang kami sa mga aswang. Pumapatay kami ng mga birheng babae at lalaki. Tapos ay inaalay muna namin kay Tatay Aurelio ang sariwang dugo at laman loob, lalo na ang mga puso ng birhen, bago kami kakain ng mga natitirang karne ng tao. Kaya kung iniisip mong makakatakas ka, nagkakamali ka. May dalawa ka lamang pagpipilian dahil kamag-anak ka namin. Ang una, pipiliin mo na maging kawangis ka namin, o ang ikalawa ay ikaw ang magiging alay sa aming Panginoon. Nanlaki ang aking mga mata at nanlamig ang katawan, subalit umakto pa rin ako ng normal. Wala akong pipiliin dahil parehas na kasalanan sa Diyos ang mga sinasabi mo. Tumayo ako at hinablot ko ang umuusok na kape at itinapong ko ang laman nito sa mukha ni Ronaldo. Pagkatapos ay kumaripas ako ng takbo patungo sa labas ng silid-tulugan. Mabilis ang kanyang mga kamay at nahawakan niya ako sa paa. Kaya nawalan ako ng panimbang at nagpagulong-gulong kaming dalawa. Umibabaw ako at pinagsusuntok ko siya sa mukha. Ngunit sa huli kong buwelo ay nahawakan niya ako sa kamay. Pagkatapos ay sinuntok niya ako sa tagiliran. Napangiwi ako at napasandal sa dingding. Ibinangon niya ako at pinagsusuntok. Sabay tulak sa akin. Kaya tumilapon ako sa mga kahon. Gayon din sa iba pang gamit na nakasalansan sa isang tabi. Nahilo ako at medyo nanlambot ang tuhod ko. Pero nakabawi ako nang makakita ako ng mahabang patpat. Inihampas ko iyon ng paulit-ulit sa kanyang ulo. Tapos ay paika-ika akong lumakad patungo sa may hagdan. Hindi ko na ininda ang sakit ng aking kalahating katawan. Pinilit ko na makababa sa hagdan. Ngunit naitulak niya ako at nagpagulong-gulong ako na kamuntikan ng mabalian. Pero pinilit ko pa rin bumangon at kitang-kita ko na tumalon si Ronaldo mula sa mataas na bahagi ng hagdan patungo sa may sala. Humarang din sa may pinto si Efren, gayon din si Tia Lolita na nagtangis ang mga pangilat ko habang nakatitig sa akin ng masama. Hindi ko na malaman ang aking gagawin. Hanggang sa nahawakan ko ang babasaging florera at ibinato ko sa ulo ni Tia Lolita. Hindi siya natinag mga kalakbay at hindi man lang tinalaban ng sakit ng ulo. Nagtungo ko sa may bandang kusina at doon ako nakahanap ng tiyempo nang makita ko ang malaking bintana. Binuksan ko iyon at tumalon ako palabas ng bahay. Kamuntikan na akong mapahiga sa batuhan. Mabuti at hindi na patama ang likod ko. Samantalang dumadagundong ang malalakas na kabog sa dibdib ko. Nagtago ako at lumakad ng mabilis sa malalaking halaman sa tagiliran ng bahay. Manaka-naka ako nagtago sa bawat sulok hanggang sa makarating ako sa may bulwagan malapit sa labas ng aming bahay, kung saan nakita ko ang mga madudungis na tao. Ang mga kalalakihan ay nakasuot ng maong at nakayapak, habang ang mga kababaihan naman ay nakasuot ng bestidang yari yata sa balat ng tao. Kasalukuyan na inilalagay ng mga kalalakihan sa malaking kawa ang katawan ng isang dalagita at pinipiga ang dugo. Inilagay nila ito sa malalaking sisidlan at inialay kay Tio Aurelio na nakaupo sa trono habang may nakaputong na korona na yari sa buto ng tao sa kanyang ulo. Mababakas mo ang bahid ng dugo sa kanyang muka dahil sa pag-inom nito sa kalis na may dugo ng tao. Pagkatapos ay kinuha ng isang lalaki ang puso ng bangkay ng dalagita at inialay kay Tio Aurelio. Pagkatapos ay pinaghati-hatian ng mga alagad ng kamay, braso, maging ang mga mata ng bangkay. Nagsimula na ring magsiawitan at sumayaw ang mga kababaihan, paikot sa mga nagsisipagtambulang mga lalaki. Nakakadiri at nakakahilong pagmasdan. Umaagos na noon ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko akalaing impyerno ang mapupuntahan kong lugar at mas matindi pa sa kamatayan ang posibleng gawin sa akin ng mga kamag-anak ko. Pakiramdam ko ay ako na ang kasunod na biktima. Nalalapit na rin akong mamatay sa kamay ng mga aswang. Sinikap ko na umatras subalit may naapakan akong tuod at lumikha iyon ng ingay. Nabahala ang dalawang aswang. Tapos ay nilingon nila ako kaya agad na nagkagulo sila. Lumipad ang ilang aswang na nakaabang sa sanga ng puno habang ang iba naman ay tumakbo ng mabilis patungo sa aking direksyon. Umatras at nagtatatakbo ko at hindi ko na sila nilingon hanggang sa makita ko sina Fernando at Gardo na nagtatago sa tabi ng puno ng mangga. Inalalayan ako ni Fernando gayon din si Gardo at nag-umpisa kaming tumakbo dahil hinahabol kami ng napakaraming aswang.
Makalipas ang ilang sandali mga kalakbay ay nangusap si Gardo. Kailangan na nating makarating sa sementeryo. Tinanong ko naman siya kung bakit. Hindi sumagot si Gardo. Bagkus ay dumaan kami sa palikulikong daanan. Napakalayo ng sementeryo at napagod na kaming tatlo sa walang katapusang pagtakbo. Mabilis kaming nasundan ng mga aswang. Pero pag-apak naming tatlo sa isang malaking puntod na may mga nakatumbang dayami at tuyong dahon, ay halos nagimbal ang mga aswang. Hindi sila makasunod at makaatake sa amin. Nataranta ako pero laking gulat ko na hindi makapasok sa loob ng kinaroroonan naming tatlo ang mga aswang. Kuya, tulungan mo kami ni Kuya Fernando. May binubungkal si Gardo at Fernando sa may katabi ng puntod. Napansin ko na may malaking kahon na pinipilit na hilahin pa itaas ni Gardo. Hindi ko alam kung para saan iyon, pero sinubukan ko na tulungan si Gardo at Fernando at nararamdaman ko na ang bigat ng kung anong bagay na pinipilit nilang hilahin. Halos matumba ko mula sa aking kinauupuan. Buong lakas naming hinila ang isang sinaunang baol at bago pa makaapak ang aking isang paa malapit sa may puntod, ay nakapako ang isang buntot pagi at naihampas ko iyon sa mukha ni Tia Lolita at Ronaldo. Napatras sa mga aswang at napaungol ng malakas si Tia Lolita nang biglang umusok ang kabiyak na pisngi ni Ronaldo. Binuksan ni Gardo ang laman ng baol at halos mapaigtad ako sa aking pwesto. Napanganga si Fernando na masaksihan niya ang mga nagniningning at maraming ginto, tapos ay may bakal na krus, lumang Biblia at mga rosaryo. Gardo, ano ito? Tanong ko sa kanya. Napag-alaman ko base sa mga kwento ng karatig na yon. Dito mismo sa baryo inilibing ang mga paring Espanyol noong unang panahon. Sa mga baol na ito nakalagay ang napakaraming materyales na ginagamit nila sa pagmimisa, at nandito sa katabi ng puntod ang isang lagusan patungo sa kabilang bayan. Bigla namang umungol ng pagkalakas-lakas ang ilang aswang at umangin sa buong paligid hanggang sa magdilim ang buong kalangitan nang tumakip ang mga ulan sa kabilugan ng buwan. Halos wala kaming maaninag sa paligid hanggang sa may maramdaman kami na lumundag na bulto sa aming harapan. Napakabaho at malansa ang amoy. Pagtayo ni Fernando ay may pumilipit sa kanyang kamay, tapos ay tinadyakan siya sa tagiliran at iniyampas siya sa may puntod. Nangapa naman ako sa paligid hanggang sa may nakuha akong matulis na bagay, pero bigla na rin may humawak sa akin. Sa pangamba na madala ko ng nilalang sa dilim, ay mabilis ko nang itinarak sa kamay ng nilalang at ibinaon sa mga laman nito ang hawak ko na matulis na bagay. Bigla namang hinawi ng kalupaan ng kabilugan ng buwan at umaalingaw-ngaw ang paghihiyaw ni Tio Aurelio na nasa anyo ng mabangis na halimaw. May tumutulo ding dugo na nagmumula sa kanyang kamay habang nakatusok ang isang matulis na krus. Tinulungan ni Fernando si Gardo na makatayo. Naobserba niya na unti-unting nabubuwal at nawawala ng malay ang mga aswang na nakapaligid sa aming lahat, partikular na ang pamilya ni Tio Aurelio. Akmang aatake kina Fernando at Gardo si Tio Aurelio nang mahawakan ko ang isang gintong balaraw. Sinugod ko si Tio at buong tapang na pinagsasasaksak ito sa dibdib, tapos ay ibinoong ko sa tiyan niya ang balaraw. Saglit naman ako napatras nang mapansin ko na nasusunog ang buong katawan ni Tio Aurelio. Nagliwanag ang paligid ng sementeryo at lumikha ng malaking paglitaw ng mga nagniningas na apoy. Unti-unti nitong tinupok ang tumpok ng maraming aswang. Umatras kami ng umatras hanggang sa makakita kami ng butas sa may ilalim ng lupa. Dali-dali naming hinukay ang malalim na bahagi ng lupa at nakita namin sa butas ang mahaba at makipot na lagusan. Sumubok kaming sumugal sa pag-asang makakatakas sa lugar na iyon. Pumasok ako sa loob kasunod ang mga pinsan ko at hindi na kami lumingon sa aming pinanggalingan. May maliliit na liwanag silang naaaninag sa di kalayuan, pero nagpatuloy kami sa paggapang sa makipot na daanan. Hindi na namin ininda kung gaano kasikip at kabaho ang loob. Ang mahalaga sa amin ay makatakas sa baryo at makalayo sa napakaraming aswang na maaaring humabol sa amin. Marami kaming nadadaan ng mga buto ng tao, uod, langgam, insekto, bulate, maging alupian hanggang sa makarating kami sa maliwanag na bahagi ng daan. Umakyat kami sa pinagmulan liwanag at nadiskubre namin ang panibagong lugar kung saan nakakita kami ng ilang mga kubo sa paligid.
Inabot na kami ng umaga at natanaw namin ang malawak na bukirin at matatayog na kabundukan. Nagkatingin ng kaming tatlo. Bumakas naman sa mga mukha namin ang panibagong ngiti ng pag-asa. Sa wakas ay nakatakas at nakalayo na kami sa kadiliman sa piling ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking karanasan sa baryo ng aking tiyuhin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kalakbay. Magandang araw kalakbay. Ang kwento na tampok sa araw na ito ay galing sa ating masugid na tagapakinig sa ating channel. Naitago na lamang natin sa pangalang Maria. Ang kwento na kanyang ibinahagi sa atin ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isang kwento ng kanyang lolo Tino noong nabubuhay pa ito. Ang kwento na kanyang ibinahagi ay tungkol sa isang wagas na pagmamahal ng isang ina sa kanyang dalawang anak at kung paano niya ang mga ito iniligtas laban sa aswang. Halika kayo at samahan ninyo akong tuklasin ang kwento. Taong 1962 sa probinsya ng Negros. Nakatira si Belen na napakaganda at napakabait na babae sa kanilang baryo. Dahil sa angking kagandahan nito at balingkinitang katawan, naging biktima siya ng pang-aabuso at panggagasa. Ang panggagasa sa kanya ng hindi kilalang mga kalalakihan ay nagbunga ng dalawang maganda at guwapong bata, sina Anita at Boboy. Simula noon ay palagi na siyang usap-usapan sa kanilang baryo dahil bigla na lang itong naging maras at nananakit tuwing lalapitan siya ng mga tao, lalong-lalo na kapag mga lalaki. Sabi rin ng ilan ay naging isang baliw na si Belen dahil sa pinagdaanan nito. Subalit sa kabila noon ay naging masipag siya sa paglalako ng kakanin at iba pang mga ginagawa nitong bayong at salakot. Mapagmahal at mapagmalasakit sa kanyang dalawang anak na nasa 4 na taong gulang na. Nakatira naman sila sa isang kubo na siyang iniwan ng may-ari noong lumipat ito sa bayan. Dahil walang matutuluyan si Belen at ang kanyang mga anak, ay dito na sila tumuloy at ginawang kanilang sariling bahay. Nakatirik ang kubo sa isang liblib na kagubatan sa kanilang baryo. Dahil dito naging usap-usapan na isang aswang si Belen at ang mga anak nito. Lalo na't noong madalas na may nawawalang mga baboy at manok sa kanilang lugar. Hindi naman malaman ni Belen kung saan nakuha ng mga tao ang balitang iyon na walang katotohanan. Minsan ay nakaramdam siya ng inis at galit sa mga taong hinuhusga ng kanyang pagkatao at maging ang kanyang mga anak. Wala naman silang ginagawang masama para matanggap ang mga ganoong panlalait mula sa kanilang mga kababaryo. Ilang beses na rin niyang sinabi sa mga ito na hindi sila aswang, subalit ayaw siyang paniwalaan ng mga ito. Sabi pa ng ilan ay naglilihim lamang siya at nagsisinungaling nang sa ganon ay hindi sila pagsuspetsahan. Dahil doon ay hinayaan na lamang ni Belen na pag-usapan siya at ang kanyang mga anak sa buong nayon. Napapagod na rin siyang patunayan ng kanyang sarili sa mga ito na nakasarado ang isipan sa kanyang pagpapahayag. Hanggang isang Biyernes noon, abala si Belen sa pagtahi ng bayong gamit ang dahon ng nyog. Nang umiyak ang kanyang dalawang anak na naglalaro sa labas. Iniwan niya ang ginagawa at tinignan si Anita at Boboy. May kung anong mainit na kamay ang humawak sa kanyang puso nang makita ang dalawang anak na marungis ang muka at butas-butas ang suot na damit. Madumi ang mga kamay na wari bang hindi naliligo ng ilang buwan. Walang sapin ng mga paa at halos liparin na ng hangin dahil sa kapayatan ng mga ito. Bumaba siya ng hagdan at nilapitan ng dalawang anak. Nita, Boboy, ano na naman ang pinag-aawayan ninyong dalawa? Hindi ba sabi ko huwag kayong mag-aaway? Hindi ba dapat ay magbigayan kayo at maghiraman? Pangaral niya sa mga ito. Naisip naman ni Belen ng mga sandaling iyon na ang kikitain niya sa araw na iyon sa pagtitinda sa bayan ng salakot at bayong ay ibibili niya ang mga anak ng damit at tsinelas. Papaliguan niya rin ang mga ito mamaya. Umiyak naman si Nita at nagsumbong na inagaw ni Boboy ang kanilang laruan na bola na ginawa niya lamang mula sa dahon ng anahaw. Sira na iyon at mukhang pinag-aagawan nga ng dalawang bata. Napabuntong hininga na lamang si Belen
at pinulot iyon mula sa lupa. Huwag na kayong mag-away. Gagawa si nanay ng tig-isa sa inyo mamaya. Nang sa ganon ay pareho na kayong may bola. Maliwanag ba mga anak? Kahit hindi siya lubusang naunawaan ng dalawang bata, ay tumango ang mga ito. Ginulo niya ang buhok ni Boboy at ni Nita, saka niyakap ang dalawa na mahigpit. Tumayo siya at hinila ang mga ito papasok ng kanilang kubo. O siya, dyan na muna kayo mga anak at hintayin niyo si nanay na matapos sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ko rito ay pupunta tayong bayan. Bumalik naman si Belen sa kanyang pagtatahi ng bayong at iniwan ng dalawang anak na pinakain niya ng nilagang kamote at bibingka. Iyon palagi ang kanilang kinakain. Kung hindi naman ay gulay na itinanim niya sa kanilang bakuran. Nagpapasalamat naman si Belen dahil kahit ano ang ipakain niya sa mga anak niya ay kumakain naman ng mga ito. Minsan kapag wala na talaga siyang malutong pagkain, nangangaso na lamang siya sa kagubatan. Minsan nakakadakip siya ng mga manok o kaya mga baboy ramo. Minsan din ay humuhuli siya ng isda sa ilog na nasa kabilang baryo. Gabi siya nangangaso o kaya ang humuli ng isda. Kaya sa isip ni Belen, napagkakamalan siyang aswang dahil doon. Subalit hindi naman siya aswang at naghahanap lamang siya ng pagkain para sa kanyang mga anak. Kaso minsan kapag hindi talaga sinuswerte, tanging tubig lamang ang kanyang pinaiinom kay Nita at Boboy para maibsan ang kanilang gutom. At sa tuwing gagawin niya iyon, ay pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit at pagdadalamhati. Pagkatapos na magtahin ni Belen ng bayong, ay tumayo ito mula sa pagkakaupo sa side ng kubo. Tinignan niya ang mga salakot at bayong na kanyang nagawa. Binilang niya iyon at napangiti siya nang makagawa siya ng 10 bayong at 10 salakot simula kahapon at hanggang sa araw na iyon. Sisiguraduhin niyang mabebenta niya iyon lahat para may mabili siyang damit para sa kanyang dalawang anak. Inayos niya ang kanyang mga paninda at saka sabay-sabay na itinali. Tinawag na rin niya ang kanyang dalawang anak na si Nita at Boboy para isama niya papuntang bayan. Tirik na tirik ang araw nang lumabas sila ng kanilang kubo. Habang pasa ng mga salakot at bayong sa kanyang likuran. Hila-hila naman ni Belen sa kanyang magkabilang kamay si Nita at Boboy. Nakita niyang napangiwi ang dalawang anak sa gitna ng kanilang paglalakad. Alam ni Belen sa mga oras na iyon na nasasaktan ang paa ng mga bata dahil sa mainit at mabatong daan na kanilang nilalakaran. Kahit na masakit ang kanyang likod ay kinarga niya sa magkabila niyang bisig ang dalawa. Tinignan niya ang paa ng dalawang anak at halos maiyak si Belen nang makitang nalalapnos ang ilalim ng paa ng mga ito. Pinilisan niya ang paglalakad sa malubak na kalsada. Pinagtitinginan siya ng mga ilang tao sa baryo. Ayun na naman at rinig na rinig niya ang bulungan ng mga ito. Kapag may makasalubong naman siya, ay agad siyang iniiwasan o kaya naman ay nag-iiba ang mga ito ng daan. Hindi na lamang iyon pinansin ni Belen at nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Hanggang sa may nakasalubong siyang isang lalaki na matipuno ang pangangatawan. Tumigil ito sa kanyang harapan na ikinagulat ni Belen. Ngumiti sa kanya ang lalaki na ikinalaki ng mga mata niya. Bumalik ang masamang alaala sa kanyang isipan. Naroon ulit ang mga imahe na pilit ng kinalimutan ni Belen kung paano siya saktan at gahasain ng 3 lalaki. Umatras si Belen at takot na kumaripas ng takbo. Dala-dala niya pa rin ang kanyang 2 anak. Rinig pa niya ang pagsigaw sa kanya ng lalaki. "Sandali lang, magtatanong lang sana ako." Subalit hindi na siya huminto pa at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Hingal na hingal si Belen nang makarating sa bayan. Ibinaba niya si Nita at Boboy sa isang tabi ng kalsada. Pinaupo niya ang mga ito sa serang upuan na naroon. Nagsimula namang maglatag si Belen ng kanyang mga salakot at bayong sa labas ng tindahan ng bayan. Nagsimula na rin siyang sumigaw para matawag ang atensyon ng mga mamimili. Makalipas ang ilang sandali ay may bumili sa kanya na 2 bayong na labis naman niyang ikinatuwa. Hanggang sa sumapit ang alas 5 ng hapon ay naubos na nga ni Belen ang itininda niyang mga salakot at bayong. Kinarga niya ang kanyang 2 anak at saka dinala sa isang tindahan ng mga damit.
Noong una ay pinagtabuyan pa sila ng tindera dahil sa kanilang postura. Subalit nang ipakita niya ang pera na hawak, ay hinayaan siya nitong bumili. Binilihan niya ng 2 bestida na maliit si Nita, samantalang 2 pares naman ng damit ang binili niya sa kanyang lalaki na anak na si Boboy. Pagkatapos niya magbayad sa tindera, ay tumungo naman sila sa nagbebenta ng mga tsinelas. Tuwang-tuwa naman si Boboy at Nita sa kanilang natanggap mula sa ina. Tapos ay tinanong pa siya ng mga ito kung bakit siya raw ay hindi bumili ng tsinelas at ng damit. Ang naging sagot naman niya sa mga ito ay bibili na lang siya sa susunod para sa kanyang sarili. Pagkatapos naman nilang bumili ng pagkain sa isang karinderya, ay umuwi na rin sila sa kanilang baryo. Pasado 6:00 na nang makarating sila sa kanilang kubo. Pinaliguan niya agad ang 2 bata sa ilog na malapit sa kanilang kubo. Tuwang-tuwa si Nita at Boboy habang kinukuskus niya ng tela ang buong katawan ng mga ito. Nang matapos naman niyang paliguan ng 2, ay agad niya itong binihisan. Tapos ay siya naman ang naligo sa ilog. Iniwan niya muna ang 2 sa gilid ng ilog habang kumakain ang mga ito ng sobrang kamote nila kaninang umaga. Noong nagbibihis si Belen ay nakarinig siya ng boses ng mga tao sa hindi kalayuan. Tanaw na tanaw rin niya ang mga ilaw na nagmumula sa isang sulo. Sumalubong ang kanyang 2 kilay habang tinatanaw ang mga ito. Mabilis niyang tinapos ang pagbibihis at hinila ang kanyang 2 anak pabalik sa kanilang kubo. Sigurado si Belen na mga kababaryo nila iyon at patungo ito sa kanya. Hindi alam ni Belen kung ano ang pakay ng mga ito sa kanya. Subalit nakaramdam siya ng kaba at pag-aalala para sa kanyang 2 anak. Itinago niya sa kabinet ang 2 anak at sinabihan niya itong tumahimik at huwag gumawa ng ingay. Dagdag pa niya ay huwag silang lalabas hanggat hindi siya nakakabalik. Tumango naman si Nita at Boboy sa kanya. "Belen, lumabas ka riyan, lintik ka. Magpakita ka na magkausap tayo." Sigaw iyon ng isang lalaki mula sa labas ng kanilang kubo sa bakuran. Sinilip naman niya ang mga ito sa isang butas ng kanilang kubo. At halos nanlamig si Belen nang makita ang halos 15 tao sa labas. Nanginginig siya dahil puro lalaki ang mga ito. Napahawak siya sa kanyang ulo at pilit iyong pinupukpok ng kanyang kamay. Naroon na naman ang mga senaryo na mula sa kanyang nakaraan. Samot-saring emosyon at mga tanong ang sumagi sa kanyang isip. "Umalis na kayo! Umalis na kayo, pakiusap!" Paulit-ulit niyang sigaw habang humahagulgol ng iyak. Sinabunutan niya ang kanyang buhok at mas lalong nagsumigaw. Nagsisipa siya at pinagsususuntok ang dingding ng kanilang kubo. "Harapin mo ako, Belen. Alam ko na ikaw ang pumatay sa anak ko. Lintik kang aswang ka. Hindi ka man lang naawa sa bata. Papatayin talaga kita." Galit na sigaw muli ng lalaki mula sa labas. Umiling si Belen at hindi niya maunawaan ang sinasabi ng lalaki. Paulit-ulit siyang umiling habang bumubulong ng salitang hindi. Ganon na lamang ang sigaw ni Belen nang biglang bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng maong at maluwag na polong kulay itim. May suot itong salakot sa ulo at hawak-hawak ang isang sulo gamit ang kanang kamay. Nanlilisik ang mga mata nito na tila galit na nakatingin sa kanya. Lumuhod ang lalaki at agad siyang sinakal nito sa leeg. Ilang beses na nanlaban si Belen para makawala mula sa pagkakasakal ng lalaki, subalit hindi niya magawa. "Papatayin kita. Ikaw ang aswang sa lugar na ito. Magbabahid ka sa pagpatay at sa pagkain ng anak ko. Wala kang awa." Gigil na sambit ng lalaki kay Belen. Dumaloy ang luha sa mata ni Belen habang habol ang hininga. Nagmamakaawa siyang tumingin sa lalaki at paulit-ulit na umiling. Hanggang sa naramdaman ni Belen ang panghihina ng kanyang buong katawan. Malapit na sana siyang malagutan ng hininga nang bitiwan siya ng lalaki mula sa pagkakasakal. Nakita ni Belen na may sumuntok sa lalaking galit sa kanya. Nang tignan niya ang lalaking bigla na lamang dumating, ay nakilala niya agad ito. Ang lalaking iyon ay ang nakasalubong niya kaninang umaga nang pumunta sila sa bayan. "Pedro, huwag kang makialam dito. Papatayin ko ang aswang na yan."
Galit na sigaw ni Mang Samson sa lalaking sumuntok sa kanya. Hindi po siya aswang, Mang Samson. Nakasalubong ko siya kaninang umaga na naglalakad papuntang bayan. Nakita ko rin sila na dumaan sa bahay. Nakakarating lang nila kaninang 6:00. Natanaw ko rin na naliligo sila sa ilog ng kanyang 2 anak. Kaya't paano siya ang aswang na tinutukoy mong pumatay sa iyong anak? Sagot naman ni Pedro kay Mang Samson. Nanatiling nakinig si Belen sa sagutan ng 2 lalaki. Hanggang sa lumabas ang 2 niyang anak na nagtatago sa kabinet at agad siyang dinaluhan ng mga ito na umiiyak. Pinatahimik naman niya si Nanita at Boboy sa kaniyaka pa mga ito. Umalis na nga kayo, Mang Samson. Wala naman kayong ebidensya kung si Belen nga talaga ang aswang. Puro na lang kayo pang bibintang. Muling sigaw ni Pedro. Tapos ay kinaladkad nito si Mang Samson palabas ng kubo. Nagsumiksik naman si Belen sa isang sulok habang hawak-hawak niya ang 2 anak sa kamay. Pinatahan niya ang mga ito mula sa pag-iyak. Inalala ni Belen ang muntikan ng pagkawala ng kanyang hininga. Umiling siya at napaiyak ng wagas nang maalala iyong muli. Hindi niya akalain na mangyayari iyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kubo at pumasok si Pedro. Yumuko dito saka siyang nginitian. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Pero sa halip na sagutin ng lalaki, ay itinulak niya ito at mabilis na tumayo. Binuhat ni Belen ang kanyang 2 anak at tumungo siya sa kusina. Inilapag niya ang mga ito sa mesa na maliit at kumuha siya ng kutsilyo. Tapos ay bumalik ito sa may sala at dinuro si Pedro ng kutsilyong hawak-hawak niya. Pinalis niya ang lalaki saka ito sinigawan. Binantaan pa niya na sasaksakin niya ito kapag oras na lumapit ito sa kanya. Subalit itinaas ni Pedro ang kanyang kamay sa ere at nagpakilala ito kay Belen. Sinabi rin ng lalaki na wala itong balak na masama laban sa kanya. Sa halip ay naroon ito para tulungan siya. Pero hindi nakinig si Belen at pilit na pinapalis si Pedro. Pinalabas niya ang lalaki at itinulak. Kita ni Belen na wala namang sadya na masama sa kanya ang lalaki. Ngunit wala pa rin siyang tiwala sa mga ito. Ayaw niyang muling maulit sa kanya ang nakaraan na labis niyang kinasusuklaman. Mabuti na lamang at sa kabila ng masamang nangyari sa kanya, ay napalitan naman iyon ng 2 anghel na mahal niya. Yun ay ang kanyang anak na si Nanita at Boboy. Nang tuluyan ng makalis si Pedro, ay mabilis na pumasok sa kanyang kubo si Belen at sinara ang pinto. Binalikan niya ang 2 anak sa kusina at niyakap ang mga ito. Hinalikan niya sa pisngi at noo. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi na rin bago iyon sa kanya sa loob ng ilang taon na naninirahan sila sa baryong iyon. Hindi talaga maiwasan at walang araw na may sumusugod sa kanya at pinagbibintangan siya ang pumatay sa mga taong namamatay. Pinagbibintangan siya na aswang at siya ang kumakain sa mga ito na walang katotohanan. Aaminin niya na may napapatay siyang mga baboy ramo at mga manok. Subalit ang pagkitil ng buhay ng tao ay hindi niya nagawa kailanman. Isa pa ay hindi siya aswang. Batid niya iyon dahil siya mismo ang nakakakilala sa pagkatao niya. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Belen at ang 2 niyang anak sa pagtitinda ng bayong at salakot sa bayan. Minsan ay gabi na sila umuuwi dahil sa paglalakad. Nang araw na iyon ay natagalan siya sa pagtitinda, kaya't inabot na sila ng kanyang 2 anak ng gabi sa bayan. 6:30 na iyon nang maubos ang kanyang paninda at nagsara na rin ng ilan sa mga tindero at tindera sa bayan. Niyaya na rin niya ang mga anak na umuwi na pagkatapos nilang kumain ng kamote at bibingka. Habang naglalakad silang mag-ina sa malubak at masukal na kagubatan, ay nakaramdam ng kakaiba si Belen. Pakiramdam niya ay may mga sumusunod sa kanila ng mga sandaling iyon. Tinaas ni Belen ang sulo na kanyang hawak at inilawan ng paligid. Subalit wala siyang makita na tao. Kaya kibit-balikat siya at binaliwala ang kanyang nararamdaman. Sa isip-isip niya ay baka guni-guni lamang niya ang bagay na iyon. Hinila niya ang 2 anak at pinauna ang mga ito sa kanyang unahan. Pero natigilan sa paglalakad si Belen at ang kanyang mga anak nang matanaw nila ang isang napakalaking aso sa kanilang unahan. Niyakap ni Belen si Nanita at Boboy. Nangatog ang kanyang mga paa habang nakatitig sa malaking asong itim na may mga mapupulang mata.
Isa lang ang sumagi sa isip ni Belen. Isa iyong aswang. Kahit anong mangyari mga anak, huwag kayong titigil. Huwag kayong lalayo sa akin. Kumapit kayo sa damit ko. Nauunawaan niyo ba? Wika ni Belen sa mga anak niya. Nagsimula muli silang lumakad na tatlo. Papalapit naman sila ng papalapit sa malaking itim na aso. Naglalaway ito at nananatiling nakatingin sa kanila. Mahaba ang mga pangil at waring galit na nakatingin sa kanila. Sinubukan itong bugawin ni Belen, subalit hindi man lamang ito natinag. Itinago ni Belen si Nita at Boboy sa kanyang likuran habang sinusubukang itaboy ang aswang. Kahit na siya ay natatakot, pero pilit niyang nilalabanan iyon. Hanggang sa hindi na malayan ni Belen ang sumunod na nangyari. Bigla na lamang nawala ang malaking itim na aso. Pagkaraan ng ilang sandali ay isang sigaw ng bata ang kanyang narinig. Nilungon niya sina Boboy at Nita. Subalit wala na roon si Nita. Natanaw ni Belen na natangay ng malaking itim na aso ang kanyang anak. Sumigaw siya at halos mabaliw ng walang pag-aalinlangan nang wasakin ng malaking itim na aso ang tiyan ni Nita. Nanghihina na napaupo sa lupa si Belen habang nakanganga. Umiling-iling si Belen habang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pero sa isang iglap ay dumating ang isang lalaki at nilabanan nito ang aswang. Namukhaan ito ni Belen. Si Pedro ang lalaking dumating para kalabanin ang malaking itim na aso. Nakipagpambuno ang lalaki dito at halos hindi na maintindihan pa ni Belen ang mga pangyayari. Hanggang sa naramdaman na lamang niya na niyakap siya sa leeg ni Boboy gamit ang munting braso nito. Umiiyak na rin ang bata at mukhang nauunawaan nito ang lahat. Pakiramdam ni Belen ay naguho ang mundo niya habang tinitignan ng aswang na papalayo sa kanila. Sinubukan nitong habulin ni Pedro, ngunit mas inuna ng lalaki na kunin ang anak ni Belen. Binuhat ni Pedro ang batang babae at dinala ito sa kanyang harapan. Nahirapan sa paghinga si Belen at nagwala. Hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak na si Nita. Niyakap niya ito at paulit-ulit na ginising, subalit wala na itong buhay. Tinulungan siyang makatayo ni Pedro at inihatid sila sa kanilang bahay. Buong gabi na umiyak si Belen at sinisisi ang sarili sa nangyari sa kanyang anak. Nandun naman si Pedro para tulungan siyang magkaroon ng kahit 2 araw na lamay ang anak niya. Ginawa ni Pedro ang kabaon ng bata at inilagay doon ng batang babae. Subalit sa loob ng 2 araw na iyon ay wala man lamang nakiramay sa kanila. Inilibing nila ang bata sa baryo. Sa tulong ni Pedro ay nabenditahan ng batang babae at naging payapa ang pagpanaw nito. Hindi na nagawa pa ni Belen na pasalamatan si Pedro dahil sa sobrang lugmok niya. Hindi na rin niya maasikaso ng tama ang anak na si Boboy. Pasalamat na lamang ang batang lalaki dahil dinadalan sila ni Pedro ng pagkain tuwing pupunta ito sa kanila. Naging usap-usapan naman sa kanilang baryo ang pagkamatay ng anak ni Belen na si Nita. Ang ilan sa mga taga-baryo ay sinasabing siya mismo ang pumatay sa kanyang anak dahil sa wala na siyang makain. Ang ilan naman ay nagsasabing sinumpong siya ng kanyang pagkaswang at hindi na niya napigilan ang sarili na kainin ang sariling anak. May ilan ding naniniwala sa kanya na pinatay ng aswang ang batang babae. Pero labis na nasasaktan si Belen dahil siya na nga at ang anak niya ang naging biktima ay may nasasabi pa rin hindi maganda sa kanila. Isang umaga ay bumangon muna sa pagkakahiga niya si Belen at kumuha ng mga dahon ng nyog at buli. Tinignan niya ang anak na si Boboy. Naabala sa pagkain ng kakanin na dala ni Pedro sa kanila kanina. Kumuha ng kutsilyo at kiniskis ang mga dahon na kanyang binilid sa araw. Nagsimula na rin siya magtahinon at iniisip kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Kagabi pa iniisip ni Belen na hanapin ang aswang na pumaslang sa kanyang anak na si Nita. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya napagbabayad ang aswang sa ginawa nito sa kanyang anak. Idagdag pa ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Kahit ang mga ito ay hindi naniniwala sa kanya, walang ginawa si Belen buong maghapon kundi ang gumawa ng bayong at salakot. Noong sumapit ang alas 5 ng hapon ay pinaliguan na niya si Boboy sa ilog dahil marumi ang batang lalaki mula sa paglalaro nito. Pagkatapos noon ay nagsaing siya ng kanilang hapunan.
Habang nagluluto ay naganda si Belen ng kanyang mga ginagamit sa pangangaso. Hinasa niya ang kanyang itakatang sibat na kahoy. Naglagay rin si Belen ng asin at bawang sa isang botelya. Hinalo niya iyon sa tubig na kinuha niya kanina sa ilog. Inilagay niya iyon sa bayong kasama ang iba pang mga maaaring pangontra sa aswang. Tapos na kumain muna sila ni Boboy. Pinatulog niya rin ito bago siya nagdesisyon na lumabas ng gabing iyon. Palabas na siya ng pinto nang matanaw niya si Pedro na papunta sa kanilang kubo. Hindi natakot si Belen sa lalaki dahil nakita niya naman na wala itong intensyon sa kanyang masama. "San ka pupunta, Belen? Gabi na." Tanong nito sa kanya na may bahid ng pagtataka sa boses ng lalaki. Isinabit naman ni Belen ang bayong sa kanyang likuran at nilagay ang tali ng itak sa kanyang baywang. Kinuha naman niya ang sibat sa gilid ng kanilang pintuan. Sinindihan niya ang apoy ng sulo na nasa labas. Tinignan siya ni Pedro at saka siya tumingin sa loob ng kubo. Sinabi ni Belen sa lalaki na aalis muna siya para hanapin ang aswang na pumatay sa kanyang anak. Sinabi niya rin kay Pedro na bantayan muna nito si Boboy habang wala siya. "Hindi kita mapapayagan sa gusto mo, Belen. Masyadong mabangis ang aswang na yon. Wala kang panama sa kanya." Umiling naman si Belen sa sinabing iyon ni Pedro sa kanya. Wala nang makapipigil sa kanya ng mga sandaling iyon. Kaya sinubukan siyang muli na pigilan ni Pedro pero hindi siya nagpaawat dito. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad papasok sa masukal na kagubatan. Pinagmasdan ni Belen ang buong paligid gamit ang sulo na kanyang hawak-hawak. Kahit papano ay nakatulong ang buwan para makita niya ang buong gubat. Maya-maya ay nakarinig ng kaluskos si Belen. Sumigaw siya ng sumigaw para tawagin ang aswang na pumatay sa kanyang anak. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa kanyang likuran. At nang lingunin niya ito ay sumalubong sa kanya si Pedro. May dala itong latigo ng pagi. Nagtataka siyang tinignan ng lalaki at kaagad naman itong sumagot sa kanya. "Isa sa tungkulin ko ang lupigin ng kasamaan sa mundo, Belen. Isa na roon ng pagdakip at pagpaslang sa aswang. Subalit talagang mailap ang isang to at hindi ko mahuli-huli." Tumango naman si Belen sa sinabing iyon ni Pedro. Bumaling siyang muli sa gubat at nagsimula ng maglakad. Pinakaramdaman niya ang paligid at maya-maya ay nakarinig sila ni Pedro ng isang tunog ng baboy ramo. Noong bumaling sila ng lalaki sa kabilang parte ng gubat, ay nakita nila ang mapulang mga mata ng baboy ramo. Itinutok nila ang sulo rito at kitang-kita nila ang umuusok nitong ilong. Ibig sabihin ay galit na galit ang nilalang sa kanila ni Pedro. Mabilis itong tumakbo sa kanilang kinaroroonan. Pero dahil sa madalas mga susibele, maliksi siyang tumawid sa kabilang parte ng gubat. Nagtago siya sa isang malaking puno na naroon at pinagmasdan ng baboy ramo kung paano nito salakayin si Pedro. Nakipagpambuno ang lalaki sa baboy ramo at iyon ang pagkakataon ni Belen para atakihin ang aswang. Sigurado siya na ito ang aswang na kumain sa kanyang anak. Inihanda niya ang sibat na hawak at akma na sanang pupunteriyahin ang baboy ramo nang bigla itong lumingon sa kanya. Isang alulong ng aso ang narinig ni Belen na nagmumula sa kanyang likuran. Sa kabiglaan ay hindi niya naiwasan ang atake nito sa kanya. Dinaganan siya ng malaking itim na aso. Noon na napagtanto ni Belen na dalawa na ang aswang na nagpakita sa kanila ng mga oras na iyon. Pilit na inaabot ng malaking aso ang kanyang leeg. Subalit pilit ding sinasangga ni Belen ang hawak na sibat sa bunganga nito na may mahaba at matulis na pangil. Ininda ni Belen ang bigat ng itim na aso at mabilis niyang iniangat ang kanyang kanang paa at sinipa ito sa may tiyan. Lumayo ang aswang mula sa pagkakadagan sa kanya at kinuha iyon na pagkakataon ni Belen para saksakin ito ng sibat. Umalulong ang malaking itim na aso nang bumaon ng sibat sa dibdib nito. Tapos ay unti-unti itong nagpalit ng anyo. Isa na itong aswang na tao. Naglalawa itong tumingin kay Belen at pilit na nilalabanan ng sugat na natamo nito. Walang pagdadalawang isip na hinugot ni Belen ang sibat at muli itong itinarak sa ulo ng aswang. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa nawalan ito ng hininga. Binilingan niya si Pedro at maging ito ay napatay ang baboy ramo. Napaupo sa lupa si Belen habang humahagulgol. Kahit na napatay na niya ang aswang na kumain kay Nita,
ay hindi pa rin nababawasan ang lungkot at pangungulila niya para dito. Nanatili namang nakatayo si Pedro sa kanyang tabi at hinahayaan siya nitong umiyak. Kinabukasan naman ay kalat na kalat sa buong baryo ang pagkamatay ng mag-asawa mula sa kabilang baryo. Natagpuan ang katawan ng mga ito sa gubat. Pinagbintangan muli ng mga taga-baryo na si Belen ang pumaslang sa mga ito. At hindi tumanggi ang babae sapagkat totoo yun. Subalit hindi na siya nagsalita pa at hinayaan ng mga tao na pag-usapan siya. Si Pedro ang tumanggol sa kanya at nagsabi sa buong baryo na aswang ang mag-asawang namatay. Noong una ayaw maniwala ng mga tao sa sinabi ni Pedro, pero kalaunan ay naniwala rin ang mga ito sa lalaki. Noong umagang iyon ay kitang-kita ni Belen ang masamang tingin na ibinibigay sa kanya ng isang anak ng mag-asawa, si Medo. Alam na rin ni Belen sa mga sandaling iyon ang nais nitong iparating sa kanya at hindi na iyon lingid sa kanyang kaalaman na isa rin itong aswang. Kinagabihan nga noon habang naghahapunan sila ng kanyang anak na si Boboy, ay rinig niya ang mahinang huni ng isang ibon. Sa sandaling yon alam na ni Belen na hindi isang ibon ang manlilikha ng huni, kundi isa na iyong aswang. Kaya naman pinatahimik ni Belen si Boboy at pinakinggan nila mag-ina ang huni sa labas. Tumayo siya at kinuha ang sibat na nakasandig malapit sa pinto. Tinignan niya kung nakasara ang pinto at bintana at nang masiguro ay bumalik siya kay Boboy at binuhat ito. Pinatahimik niya ang anak sa pamamagitan ng mga senyas niya rito. Tumango naman ang batang lalaki at sumunod sa kanya. Pinaupo niya ang anak sa ibabaw ng mga sako ng palay para kung sakaling manilip ang aswang sa ilalim ng kanilang bahay ay hindi nito makita. Nilagay niya sa gitna si Boboy ng sala, malayo sa dingding ng kubo. Pagkatapos nun ay tumungo sa kusina si Belen at kumuha ng asin at mga bawang. Pinigyan niya si Boboy nun at sinabihan ng bata na isaboy iyon sakaling may naninilip na aswang sa ilalim. Pinakinggan ng mabuti ni Belen ang huni ng aswang, saka kung saan nanggagaling ang munting kaluskos. Naririnig niya itong umiikot sa labas ng kanilang kubo. Mukhang naghahanap ang aswang ng pagkakataon na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Lumabas si Belen at hinarap niya ang aswang. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam at hinanap ang nilalang sa dilim. Nararamdaman niya itong nakatayo sa kanyang likuran. Dahil doon ay mabilis niyang isinaboy ang asin at bawang. Narinig niya itong sumigaw at galit na galit. Sinindihan ni Belen ang kanyang hawak na sulo at kitang-kita niya ang pagtakbo nito papalayo. Pumasok ito sa masukal na kagubatan. Napahinga naman ng malalim si Belen saka pumasok sa kanilang kubo. Niyakap niya si Boboy at hinalikan ang anak sa noo. Kinabukasan na balitaan na namatay ang anak ng mag-asawa na namatay rin noong isang araw. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan at ang nangyari. Ngunit makalipas sa mga buwan at taon ay humupa na ang tungkol dito. Humupa na rin ang usap-usapan tungkol sa kanya na isa siyang aswang. Ngunit nananatili pa rin nakabaon sa puso ni Belen ang alaalang kasama niya ang anak na si Nita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.